Matindi talaga, no? Marcoleta pa ang tinuturo ng mga 8 ng Foreign Marines na sinasabing bumaliktad, no? Ngayon ay binabaliktad naman nila na dito sinasabi nila na apat ng Maleta Boys, itinuro si Baligod, Senator Marcoleta at Defensor Idinawit. Matindi talaga, no? At binukay ni Baligod, ayon sa kanyang text message na pinakita sa kanyang cellphone, meron bayaran nangyari, milyon. Hindi na bagong bagay sa amin yan. Bakit? Kasi yung senador nga kapalit, wag lang makulong. Na sinasabing hinug na si Joel. Nasa na? Ha? Senador nga nasuhulan Eto pa kayang 18 Marines? Kayo naman, di ba? Alam mo dito, halatang halata, pinapatunayan lalo nila na meron talagang takipan nangyayari. No? Kasi sabi ko sa inyo, kung wala kang kinakatakutan, hindi mangyayari to sa atin na tila yata, bakit may bumaliktad, ba't may ganyan, kanto. Ano to? Nakalimutan nyo ng itong, sabi nila, ang 4 Marine Daws, pati ang mga 18 Marines, ay tao ni Mike Defensor, tao ni Marcoleta. Nakakalimot ba kayo, tao ni Sal dito? Ha? Nakakalimutan nyo ba? Mas hindi nila ang mga vlogger ngayon, ang mga BBM vlogger, ang tinatalakay nila yung pagkakamali, yung baliktad ng 4 Marines. No? Pero hindi nila tinatalakay kailanman ang flood control issue. Bakit kaya? Na never ako isang taong mahigit na nagbablog sila laban sa Arcoleta, sa mga DDLIS daw, DDS daw, etc. etc. Pero tingnan mo, pansinin mo, hindi nila binablog yung mga flood control issue. Kahit isang piraso man lang, kahit anino. No, kahit isang estero man lang na hindi na ayos. Ayaw nilang i-vlog. Ang ibinablog nila yung pagbaha sa Davao. Ngayon tag-ulan, ang dami. Nung nakaraan din naman tag-ulan pero may habagat sa Mindanao. Binaha ang Davao. Nakapokus lahat sila pati mainstream media. Pero ngayon ang ginagawa nila, hindi sila nakapokus sila dito sa bumaliktad impeachment ni Sara. Samantala ngayon andito bagyo sa norte. Tama? Nasa norte. Ulan ng ulan maghapon, magdamag ulan ng ulan. Ang dami ng baha, lubog na hanggang bahay. Hanggang leeg na yung mga baha. May binalita ba sila ni Isa? Wala. Ang nagbabalita mga vlogger. Ang mga vlogger ng mga DDS vlogger ang nagbabalita. Pero sila hindi nila binabalita. Yan po sila. Napaka-selective, no? Kaya sasabihin nyo, eto, bumaliktad. Hindi totoo siya sabi ng umpisa. Sige na nga. Hindi na kami naniniwala. Hindi na kami naniniwala sa 4 Marines. Formalin no? Formalin, no? 4 Marines. Hindi na kami naniniwala sa 14 Marines. Yung natitirang Marines. Wala na. No Baligod. Wala na. Hindi kami naniniwala. Sige. Pero, sapat na ba yun para hindi mapatunayan ang ebidensya sa flood control? Mali. May mga pinangalanan, Pangandaman, Olivar, na hindi nyo pinatawag. Doon pa lang halatang halata na kayo Nagkasala, nagkasala, limang estudyante nagkasala, no? Sila may sangkot, no? Yung isa lang pinatawag mo, bakit yung 4 di mo pinatawag? Ano meron? May ayaw kang masabi, may ayaw kang malaman, may ayaw kang imbestigahan. Dahil sa pag-iimbestiga, may malalaman kung sinong ulo ng big fish. Tama? Kung sino ulo at yung big fish niya yon. Di ba? Hindi kami pinanganak sa isang araw lang o hindi kami basta pinanganak lang. Pinalaki tayo ng magulang natin sa tama. Tandaan niyo yan. Kahit sino sa atin, alam natin na tama't mali. Pag nakakita tayo nag-aaway, alam natin kung sino agresibo sa hindi. Tama? Pag tayo ay kumakain, alam natin kung paano tayo iinom ng tubig, kung paano tayo mabubusog, lahat tayo, etc. etc. No? Sa buhay na to, hindi na tayo kailangan lecturean pa kung ano tama't mali. Alam natin kung ano yun. No? Huwag tayo magbulag-bulagan. Alam natin ang totoo. Yeah? Dito may malaking taki pa na nangyayari. Pabor sila sa nangyayari ngayon kasi bakit? Sigurado sila na yung pagpatakip na to, sigurado, ulitin ko, alam nila na may talagang flood control scam. Hindi mawawala yan. Aminin nyo, may 1 trilyon na nawawala. Ngayon, ayaw nilang imbestigahan ang flood control na to, ayaw nilang matuloy sa anuman form. Ayaw nilang matuloy. Bakit? Kasi pag natuloy to, ang makikinabang si Sara Duterte. Baka mawala yung isa, maupo si Sara Duterte. Ayaw nila yung kinakatakutan nila yon. Kaya sila ngayon, kukontra sa lahat ng sasabihin ng mga ng 18 Marine. At ito nga, may bumaliktad, pabor na pabor sila. Ikaw, anya, sinungaling. Hindi. May text me, eto, papakita, basahin mo natin to, basahin mo natin tong nakalagay dito. Ang sabi dito, pinangakuan kami ng malaking halaga
Apat maleta boys, itinuro si Baligo, Senator Marcoleta at Defensor idinawit. Antindi, no? Pinangakuan daw sila, no? Una-una, tao sila ni Saldi. Una-una, sila unang lumabas. Diba? Sa akin, nangako, kasi ganito kasimple yan eh. Ha? Sino magbabayad sa kanila ng malaking halaga? Kanino kami maniniwala? Sa nakaupo sa ngayon na ayaw malaman ang flood control issue na walang investigasyon? O doon sa gustong mag-imbestiga ni Senator Marcoleta? Kanino kami maniniwala sa inyo? Sige nga. Kayo mga forma rin kayo. Kanino kami maniniwala? Doon ka lang may defensor o sa nakaupo ngayon na ayaw magpa-imbestiga? At kanino may pera? May pera ba sila? May pera ba sila pambayad sa mga yan? Meron ng pambayad. Pero kanino kami maniniwala? Kanino kami pwedeng maniwala na talagang possible na kung may kapasidad na magbumaliktad? Siyempre sa mga nakaupo. Di ba? Sila nakaupo ngayon eh. Bakit? Sila dehado ngayon eh. Dahil may flood control scam, ayaw nila malaman eh. Tapos sabihin nyo sila Marcoleta magbabayad. Hindi kami maniniwala. Doon kayo sa Senado, nakapanumpa kayo, di ba? Legit yun eh. Kasi si Cayetano ang ang Senate President noon eh. Tama, mali. Nasa loob ng Senado eh. Nasa Senate President si Cayetano noong time na yun, di ba? Si Marcoleta. Nag-imbestiga eh. Di ba? Nanumpa kayo doon eh. Kayo naman, no? Babawiin nyo. Madaling bawiin, pero mahirap. Parang ano yan eh, parang ganito. Mahal kita. Sabi mo sa girlfriend mo, mahal kita, no? Mahal kita. Tapos bandang huli, binabawi ko na. Hindi pala kita mahal. Uwe, totoo. minsan, naging 3 na anak nila bago sila nag-iwan sa isa't isa eh. Uwe, sabi niya naman yung pagmamahal eh, hindi ako naniniwala, hindi mo ako minahal. Sabi nag-away yung mag-asyota di ba? Hindi ako naniniwala, hindi mo ako minahal. Minahal mo ako. Diba? Minahal mo ba ako? Wag yan, di ba? Kasi sabi sa kayo ng lalaki, mahal kita. Kalaunang bumaliktad, hindi na kita mahal. Binabawi ko pala, hindi pala totoo siya, sabi ko. We, totoo? Hindi totoo. Totoong minahal mo siya. Totoo na yung ano nyo, sinabi nyo, nag-deliver kayo, totoo yon. Ayaw nyo lang, maaaring nabayaran lang kayo, sabi ni Baligod. O, eto. 4 na lalaki nagpahayag na sila ay dating bodyguard. Dating kinatawa ng Ako Bicol Party List. Ayan, no? Ako Bicol Party List to, hindi tao ni Mike to, hindi tao ni Baligid to. Di ba? Si Saldi ko nagsabi niyan. Na totoo siya sabi ng mga Marine. Hindi naman si Mike Defensor nagsabi, si Saldi usigin nyo. Di ba? Dating personalidad na mayroon ng mga bagong pahayag na nagpakita ng kanilang dating pahayag na hindi totoo. At 4 na lalaki ay nagsasabi na ang kanilang dating pahayag ay hindi totoo. At isa sa kanila si Rosalbert Sasa Wapan ay nagsasabi na sila ay mayroon mga pahayag na hindi totoo na magpapakita ng pera mula sa abogado ni Libito, Baligod bilang kapalit ng pagpakikilahok sa kanilang tinutukoy na plano. Pinangakuan kami ni Atty. Baligod na malaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito at bilang katibayan na sinasabi na ito ay kung malaking scam to? Ha? Ibig sabihin, malaking scam yung ginagawa ni Baligod? Na maghayag para matuklasan yung flood control scam? Ay, kalokohan nyo. Doon pa lang talo na sila eh. Alin na malaking scam? Itong ibig sabihin kasi ng 4 na Marine, malaking scam daw ginagawa ni Baligod, nila may defensor, para palitawin kung sino mastermind. Malaking scam sa inyo yan? Hindi malaking scam yan. Ang malaking scam, yung flood control scam. Ha? Diyan pa lang mali na kayo. Diyan pa lang may nagturo sa inyo magsalita ng malaking scam. Ibig sabihin, alam na nagturo sa inyo may malaking scam talaga nangyari at yung flood control yon. Isinasali lang sa inyo, binabaliktad nyo si Senator Marcoleta. Isa lang ibig sabihin nito, naturuan kayo sa pananalita nyo pa lang. Di ba? Naturuan, di ba? Napakalinaw. Ito. Tignan natin to basahin natin to Tignan mo Tignan mo Sino ba laging kasama ng 18 Marines? Ito po lagi ang kasama ng 18 Marines. Ayan Si Walter Manalansan. Ang sabi ni Walter Manalansan, Brave 18 ex-Marine, Walter Manalansan, ikinalungkot ang pagbaliktad ng 4 na kasamahan. Nakakalungkot bakit bumigay kayo. Hindi lang prinsipyo ninyo ang binenta ninyo, pati mga mamamayan natin, mga naniniwala na sumusuporta sa Brave 18. Nasilaw kayo sa pera na binigay nila. Wala kayong paninindiga. Ako naniniwala ko, walang perang binigay dyan.
Naniniwala ako kapalit ng walang kaso. Tama. Walang perang ibinigay. Pero may pinangakong pera. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung binigay na ipinangako pa lang. Halimbawa, birthday mo ngayon. Stoy, birthday mo reregaluhan kita. Iba naman yung ito birthday mo. Ito, regaluhan kita. Magkaiba yun. Iba yung niregaluhan, iba yung pinangakuan ng reregaluhan. Magkaiba yun. Ibig sabihin, yung niregaluhan, natanggap mo na. Yung reregaluhan, maaaring bukas, maaaring sa isang araw, maaaring sa isang buwan, matatanggap mo pa lang. Iba yung natanggap sa matatanggap pa lang. Dito, wala sila natanggap na pera para safe. Di ba? Pinangakuan pa lang, tatanggalin kaso nyo, tapos may pera pa kayo. Pero yung pera saka na yun. Para sa susunod, tignan natin kung babaliktad kayo o talagang tuluyan na kayong babaliktad. Ganun kasimple. Kasi pag binigay sa kanila ang pera, ba, binigyan sila ng 2 million, 1 million, 3 million. Ang pwedeng gawin ko, tanggapin ko, tapos bumalik ulit ako kay Baligod eh. Pwedeng ganun eh. Mautak yung kalaban, mautak yung big fish. Yeah? Ang gagawin niya, hindi mo na bibigay yung pera. Magkano binigay na pera dyan? Alam niyo kung magkano? Tatansya ko hindi binigay Magkano ibibigay? Sa teorya ko ibibigay, mababa mga 15 million dyan. Bakit? Sa 1 million, di ako papayag. Babaliktad ako? Di ako papayag. Bigyan mo ako ng 20 million. Babaliktad ako. wala tayong paimbabaw. Wala tayong paimbabaw. May nasisilaw talaga sa pera. May nasisilaw talaga sa pera. Ala-ala. Pero pag taong bayan na ang pinag-usapan, nakita mo umiiyak sa baha, lalo baha ngayon, umiiyak. Dahil sa mga pagkatakpan mo, dahil sa'yo, magpapasilaw ka sa pera, ako di ko kaya. Kung simpleng usapan lang, papasilaw ako sa pera. Walang pasinungaling. Oo, gagawin ko. Pero pag ang taong bayan na lubog sa baha, nangangailangan ng katarungan, tapos alam ko kung sino mastermind, tapos pagkatakpan ko para tapos papabayad ako ng pera para sabihin bumaliktad ako, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Kasamahan nila ito nagsabi, kasamahan nila nagsabi. Nagpasilaw kayo sa pera na binigay nila, wala kayong paninindigan. Talaga, galing. Ito, painggan natin si Attorney Baligod sa kanyang payam. May pinakita siyang text message sa atin. Meron isa nga dyan. Ito, yung text na sa atin. Ayan, may text message si Baligod dito. Painggan nyo mabuti. Isa dun sa 4? Oo, isa dun sa 4. Ayan, takpan ko lang yung picture. Sige po. Sabi niya. Sabi niya, pinakita niya. Mga anak ko, sir, sorry, sir, sa nararanasan kong temptasyon ngayon, sir. Sorry, sir, sa nararanasan kong temptasyon ngayon, sir. Ano ibig sabihin ng temptation? Temptasyon. Tukso, di ba? Tukso. O saan ka nagpatukso? Sa nararanasan? Ano ba pakahulugan mo sa temptasyon? Baka nagkamali ka ng word na ginamit. Ayan yan ang message sa kanya ni Baligod. Pinakita yung cellphone ni Baligod. Hindi pwede magsinungaling to. Tinakpan niya lang para hindi mo na makasuhan kasi pangit naman talaga pag ibubulgar mo kung sino text. Pero siyempre, pag hiningi ng investigasyon to, ibibigay niya yan. At alam niya kung sino text yan. At hindi pwede maitanggi yan sa Globe Telecom ba o sa mga Smart Telecom na talagang may text ng ganyan. Marireview yan kung tinext talaga yan. Kasi lahat ng SIM card ngayon naka-register, di ba alam ko naka-register sa pangalan Pwedeng i-verify yan kung talagang text na talaga ng isang Marines yan na bumaliktad. Di ba? Ganun kadali lang yun. Eto. Ano masasabi nyo dyan? May text. Ibig sabihin, bago pa lang bumaliktad, alam na ni Baligod yung mangyayari. Pero okay lang. Sabi ko nga, hindi mahalaga ang 18 Marines sa usapan na to. Ang mahalaga, yung paglaya ni Senator Rodante Marcoleta at magpatuloy ang investigasyon na kahit wala 18 Marines. Una naman wala naman 18 Marines Una naman wala 18 Marines Nadaloy naman yung investigasyon Di ba? Ayaw nilang ipatawag ni Pinky yung sila Pangandaman, yung mga secretary, sila may interparliamentary, yung wala. Tapos ngayon si Erwin nakipag-usap sa ombudsman. Ibinigay na daw yung pagkakatiwala kay ombudsman. Tignan mo yan. Gaano kami magtitiwala sa ombudsman? Di ba? Ba't ibinigay nyo? Ibig sabihin pala, yung Blue Ribbon Committee na makapangyarihan na pinapasahod namin sa inyo, kayo mga senador, baliwala na, wala, hindi na magagamit. Gagamitin nyo sa hindi flood control issue. Ibig sabihin, ayaw nyo talaga. Yung 1 trilyon na nawala sa flood control issue, ayaw nyong imbestigahan ng seryosohan. Kung ano pa baga na lang ang ginagawa ninyo, tama?
Pagka sa impeachment, kakaunti lang yung nakurakot, halimbawa, nakapokus kayo. Pero dito, 1 trilyon na nawala, pinagpapasapasahan nyo kung sino mag-iimbestiga. Ganyan ba kayo? O sangkot kayo, kaya ayaw nyo mag-imbestiga? Sige nga, anong dahilan mo bakit ibibigay mo yung investigasyon sa ombudsman? Ipinapaubaya mo na. Ano to, pinagpapasahan kayo? Tingnan nyo galing kay Pinky yung Blue Ribbon. Ha? Ngayon, nagpalit ng Senate President, si Wing Gatchalian na ginawa si Erwin naman. 'Di ba? Tapos siya sabi gagawin daw si Kiko yata. Hindi malaman kung kanino na eh. Pinapapasa na yung Blue Ribbon eh. Ayaw talaga mag-imbestiga eh. Ayaw nila ma-involve dyan. Para walang sisi sila. Kasi pag na-involve dyan si Erwin, na-involve dyan, sisisihin siya baka pag-initan siya, makulong siya. Temptation referring to offer po ng pera. Yes. And marami pa po yan. Maraming Attorney, marami pa raw. ito, katulad niyan, yung mga text na screenshot ng mga nag-o-offer. Ayan, may mga nag-o-offer sa kanya. Screenshot na nag-o-offer. Diba? Ang dami niyan. Kaya relax na relax lang si Baligod. Diba? Kumagat kayo sa pain ni Baligod. Maniwala kayo. Akala nyo sila panalo sila dito? Akala nyo lang yun. Sa larong dama, lamang ang talo. Tandaan nyo yan. Hindi, ang larong ito, dama. Hindi ito hindi. Ang larong ito, perdigana. Ang perdigana, lamang ang talo. Ang perdigana, kung sino talo siyang panalo. Larong perdigana yan. Hindi to larong chess, no? Eto, kumagat sila sa pain ni Baligod. Mamaya po ulit. Sige, attorney. Kasi marami silang pagkakataon na magsabi ng totoo. Attorney, marami pa raw sa mga 40 na natitira. Meron pa daw susunod na magre-recap din. Well, tingnan natin. Hindi natin Maaari, pwede pa. Maaari, pero nanindigan sila na hindi sila mag-recant na eh. Yung iba eh. No, talagang lalaban talaga sila. Pero, kasi pressure yan eh. Sabi ko nga, senador nga eh, na-pressure eh. Forma rin pa kaya, hindi ma-pressure. Kayo naman, yung mataas niya ng pangalan si Joel eh, na-pressure eh. sabi yan kung mangyayari o hindi. What's the reaction naman po of the 14? So far ay galit sila. Nandito yung isa kung gusto nyo tanungin. Nasaan, attorney? Kasi meron siyang inihabol na requirements niya. Pero pagkakuan na lang, pagka mag-press ko. Pero dadating po yung 14 today, di ba Yes, sir, yes, kailangan yes. personal? Kasi kailangan nilang pumirma. Well, it was a coordination actually. Ay, ito, panoorin naman natin si Erwin sa kanyang dami talaga nitong taon na to. The Ombudsman and our Senate President Wing Gatchalian to talk about coordination. Tuwan-tuwa siya, diba? Nung lumabas tong 18 Marine, ay 4 Marine, lumabas. Nagpa-press ko naman to ngayon, nagpa-interview. Tiyempo eh, no? Yung Blue Ribbon, ibinigay na niya sa ombudsman. Ang galing eh, no? Galing yung plan talaga. Orchestrated. Parang alam mo yung organized lahat ng gagawin eh. Ibang klase itong mga to, no? Antitindi ng mga to, no? Sir Erwin, may tanong ako sa'yo. Ha? Sige, tatanggapin namin hindi ka kasali sa 18 Marine. Hindi ka, tatanggapin namin, ayaw namin maniwala na ikaw kasama sa 18 Marine na tumanggap na maleta. Sige, okay, granted, di kami naniniwala, sir. Naniniwala kami sa'yo. Pero tanong, kung hindi ka pala tumanggap ng maleta, bakit ayaw mo mag-imbestiga ngayon? Malaking pera ang nawala. Sir, payag ka sa sinabi ni Pinky na walang mastermind? Naniniwala ka, sir? O takot ka kay Pinky? Takot ka sa Pangulo? Sir, asan na yung dati mong tapang na ingungudgud mo sa Inidoro? Yung dating DSWD na secretary? Nasaan na yung tapang mo, sir? Di ho ba, mga kababayan? Wag mong isipin na ikaw ay nakatanggap ng pera. Wala yon. Kinalimutan na namin yun. Hindi totoo yun. Sige, hindi totoo yun. Alisin mo na sa isipan na yun. Wala na yun. Wala. Erwin Tulfo, malinis. Granted, malinis sa puso't isipan namin. Pero ba't di ka nag-iimbestiga? Sir, ano mas magandang pakinggan, sir? Papapiliin kita kung ano mas magandang pakinggan, ha? Ha? Si Sara, halimbawa, nanlustay ng pera. Ini-impeach niya yon. Tama, mali? Tama. Kung talaga napatunayan ng i-impeach eh. Di, dapat,
i-impeach si Sara. Tanong, bakit i-impeach si Sara? Kasi nanlustay ng pera. Pero magkano nilustay ko halimbawa lang? Halimbawa lang, hindi ko siya sabi si Sara naglustay ipapagpapalagay lang natin. Magkano? 600 million? Wow. Sa flood control, sir, ilan na nawala? Trillion, sir. Tapos kung ano pa baga na lang sasabihin mo, ipapasa mo sa Blue Ribbon, kaya isa kay Blue Ribbon, kay Ombudsman. Alam namin, sir, wala ka ng kasalanan. Malinis ka na sa amin, okay na. Pero ba't di ka nag-iimbestiga? Anong meron? Nagtataka lang kami. At sinasabi mo nakaraan, move on na. Regarding future cases, not only flood control, but other corruption cases that will be brought to the Senate. So napag-usapan nga doon, and I will have to relay this sa all members ng Blue Ribbon, what transpired during the closed-door meeting. Pero initially, napag-usapan namin yung Ombudsman na everything that has to do with flood control, sila na maghahawak kasi Sila nagawag, grabe, no? Senador ka ng Pilipinas, yung kababayan mo nalunod, nabaha, na leptospirosis, na dengue, na lahat-lahat ng sakit, hanggang ngayon may baha, no? May mga flood control issue na nagkasala, ipapasa mo sa isang tao na hindi naman dapat, hindi naman niya obligasyon yun. Obligasyon mga senador yun, na imbestigahan nyo kasi kayo hinahanapan ng tao ng, nasa inyo ang Blue Ribbon ng makapangyariang komite. May something, kaya ayaw mag-imbestiga. ang dami na ring ongoing, tumatakbo na yung mga na-submit ng ICI sa kanila, yung mga Nasubmit na ng ICI sa kanila, ongoing. Sir, iba ang Blue Ribbon sa ICI, sir. Dahil sa Blue Ribbon, sa ICI, sir, una, hindi pinakita, pinaalam ko sino yung pinatawag, si Sandro sa si Martin. Pero hindi pinakita yung kung ano pinag-usapan. Sir, ang nasasangkot dito, sir, yung administrasyon. Sir, napaka-bias naman kung ang administrasyon gagawa ng isang investigation body para mag-imbestiga ng isang bagay na sila naman ang pinagbibintangan. Napaka-bias nun, sir. Lalo na kung hindi namin marinig kung ano yung statement na sinabi ni Martin at ni Sandro doon sa ICI. Napaka-bias nun bilang isang hindi mamamayan, bilang isang, hindi lang Pilipino, bilang isang taxpayer ng Pilipinas, sir. May karapatan kami. Parang tinanggal nyo na kami ng karapatan magsalita sa mga demokrasya ng bansang ito. Tatanggalan nyo pa rin kami ng karapatan bilang taxpayer kami na may talagang gusto namin malaman kung kung ano ang mga sinabi ni Martin at ni Sandro. Kaya hindi valid yung ICI, sir. Huwag mo sa amin pagpilitan yun. Wala kaming tiwala doon. Dahil una, ang pinagbibintangan yung Malacanang na pagbibintangan allegedly. Kailangan, pag gumawa ka ng investigation body, hindi manggagaling sa Malacanang. Dapat sa Blue Ribbon para maging patas. Kahit papaano kasi naririnig ng sambayan ng Pilipino. Tama? Tama, mali, sir. congressman, yung Tingin ko pagpapawisan sa akin ito po, nakausap ako. Oo. Tatanungin ko to ng mga talagang hindi makakasagot eh. Oo. Tatanungin ko siya, ganito, unang tatanong ko sa kanya Sir, alam namin wala kang kasalanan. Oh, granted. Kailan ka mag-iimbestiga? Wala na. Ipapasa niya kay Ombudsman. contractors tsaka contractors, Oh, alam niya, contractor saka contractors. Alam niya. Ano daw sa gagawin? other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, Gumugulong na. Sir, nakaraan taon pa sinasabi yung gumugulong na. Yung isa nga, sabi hinog na. Hanggang ngayon, 2 buwan, hilaw na. Nahilaw ulit. Ngayon, gumugulong na naman. Nakantete, ilang beses sasabi niyang gumugulong na. Niloloko tayo ng mga to Diyan ba? Ilang beses namin marinig niyang gumugulong na. kung baka pakialaman pa namin, ikakapurnada pa. And we don't want to do that. So, what he was saying, kami nang bahala, maybe you can start Kami na ang bahala, kawawa taong bayan, sir. Katotoo lang. looking katabi for mo, katabi mo, hindi paniwalang-paniwala sa'yo, ayaw maniwala sa'yo mga other mga cases pag may mga dinala sa amin sa Senate. Ito ate mo na yung may Pakinggan naman natin sa Radyo Agila ng Net25 na pagkakatiwala ang network. kinalaman dun sa 4 na marino
na binabanggit na bumaliktad na lay sa kanilang naging testimonya dahil nga daw sa panganib sa kanilang buhay. Kaya yung apat na marin na bodyguard ito lay ni dating Akol Bicol. ako Bicol Congressman Saldico ay sinabi doon sa mga balita na kaya naman daw sila tumistigo noon ay Bumaliktad na. Tao ni Saldi yan eh. Sa itang bumaliktad, tao ni Saldi yan. Siyempre, 18 yan, magpapakain kayo, wala namang pera yan. Susuportahan ni Mike yan. Mike Defensor yan, ni Baligod. Si Baligod tatayong attorney, libre na ngayon sa kanya. At siyempre, si Mike Defensor magpe-finance ng mga pagkain, gasolina, for travel. Maaring bigyan din ng finance. Wala problema kahit bigyan mo ng finance. Bigyan mo ng tigbi 20 mil, walang problema yun eh. Walang problema yun. Diba? Walang madumi dun. Bibigyan mo sila. Kasi pera ng pamilya nila eh. Na para lumakas ang loob nila, kung yun ang paraan para lumakas ang loob nila, tumistigo sila, pwede, walang problema. Basta may ebidensya silang ipipresent. At yun na nga yung video sa picture. Saka tao ni Saldi yan? Ano ba kayo? Tao ni Saldi yan? Ano sabi niyo bumaliktad? Tao ni Saldi yan. dahil pinangakuan sila na sila tutulungan at poprotektahan. Pero sila ngayon ay Biro, binaliktad si Senator Marcoleta pati tinurong master, pasimuno niyan. Ang tindi ng mga to, no? Grabe. Di ba? Sabi, parang, alam mo, isa lang masasabi ni Senator Marcoleta pag nakalaya pa na interview. Kahit sino, kahit tanungin mo kahit sino, kahit bata, binayaran. Yun ang unang iisipin. Babayaran o binayaran. O doon na lang tayo sa salitang babayaran. Huwag nang binayaran. Babayaran. Diba? Kahit si Senator Marcoleta sasabihin yan, ay ang apat na maris niya binayaran. nagbigay ng kanilang testimonya. Hindi ako may sabi niya na, si Baligod. Yung milyon-milyon sabi. Milyon-milyon anya. Ito, basahin natin. Wala na. Wala na. Nabura na. Na Sabi kasi ni Baligod, hanapin ko ngayon, asan ba yun? Sabi kasi ni Baligod, dito, nabayaran daw, ayan, dito, ayan, sabi yan dito, mga sundalong nag-witness, sandali, ba't nawala? Ayun. Alam nyo naman mga kababayan, hindi kikilos ang isang tao na walang kapalit. Konsensya? Come on. Konsensya, ayan o. Mga sundalo nag-witness sa pag-deliver ng maleta, tinako tapos sinululan para baguhin ng salaysay. Di ba? Ito pa. Asan ba yun? Ito pa. Wala na, ito na lang. Ito. Ayan o. Sabi dito, ayan o. Wala na. Basta may milyon-milyon, sabi ni Baligod, may milyon-milyon na pera daw atang ipo-offer sa 18 Marines na 14 Marines na bayaran at sa iba pang 18 Marines na inaalok ng bayad. May mga text message na ipapakita si Baligod. doon sa para bang bumabaliktad na sila sa pagdawit kay dating Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun na nga. So, ilan yun? Apat. Apat 18 yun. yung Marine na yun, di ba? 18. Kung ating pag-aaralan ng pangyayari, ngayon ang pinaka-pagbabago, doon sa 18, magiging 14 na yun. Ganun ba ang mangyayari? Kasi ang issue po doon, mga kaibigan, 18 individual na iniharap sa publiko yun eh. Kung matatandaan ninyo na nagpakilalang mga dating miyembro ng Philippine Marine PMC, no? Sila'y umano'y naglingkod na Naging mga bodyguard, security, bagmen, tagatala ng nagtapos maleta. ng bilyong pisong usapin ng korupsyon at kickbacks mula sa mga proyekto ng gobyerno. Yan. Sila yan eh. Hindi natin alam kung sino dyan Sino sa kaya apat na yan. sa apat na yan? Oo. Ang ay sa opisyal na paeg ng Philippine Navy. Sabi ng apat na Marine, hindi po totoo sinabi namin. Huwag niyong idama yung ibang Marine. Sa inyo lang. Hindi po totoo sinabi namin apat. Dapat ganun lang. Huwag yung ibang Marine, huwag niyo idama yun. Hindi pa naman bobertag yun eh. At ng Philippine Armed Forces of the Philippines o AFP, mga kaibigan, matapos suriin
nilinaw ng 4 sa 18 na inihirap ay kailanman hindi naging miyembro naman. So, sa ngayon, ang pinaka latest, 4 yung Apat na sinasabi bumaliktad. mo, Glenn, Na bumaliktad. what do you mean bumaliktad? Hindi na Kumbaga binawi na binawi, yung binawi mga yung kanang sinabi? na sinasabi na binawi. Hindi, iba yung binawi sa bumaliktad. Iba yun. Diyan tayo matermino. Wala sila niyan. Wala silang brilliant mind. 'Di ba? Tayo malasulu 1% ni Solomon namana yung utak. 1% na kasi si Solomon, matalinong tao si Solomon eh. Si Haring Solomon eh. Tayo namana natin yung kay Solomon, mga 1% lang, no? Iba ang bumaliktad sa binawi yung nalalaman o yung sinabi, iba yun. Pag sinabing bumaliktad, totoo yung sinabi mo nung una, ang ginawa mo bumaliktad ka lang. Para sa politiko, dati kang kay mayor, ngayon nasa kabila ka na. Dati ka naglilingkod sa kanya, totoong tapat ka, ngayon nasa kabila ka na, bumaliktad ka na. Ganun yun. Ibig sabihin, totoo yung sinabi niyang una, pangalawa, bumaliktad na siya. Pero hindi dahil sa bumaliktad siya, peke yung simula. Conflict yun. Conflict yun. Sa subconscious mind, conflict yun. Di ba? Para mo sinabi na, nagugutom ako, nagugutom ako, nakahawa ka sa ilong. Mali, conflict. Pag nagugutom ka, nakahawa ka sa tiyan, o kaya sa ulo. Kasi masakit ang ulo pag nagugutom eh. Di ba? Parang ganito, masakit ang ulo ko, nakahawak sa balikat. Conflict yun. Hindi totoo yun. Masakit ang ulo ito. Hindi balikat. Hindi balikat. Ganun lang yun kasimple. Ganun kasimple lang yun. Huwag nyo kaming paglolokohin. Yeah? Yung aligasyon laban kay dating Speaker Martin Romualdez, laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Sa mga balitang ating po na monitor, ay kapag daw hindi sila pumirma doon sa affidavit, sa mga balita, sila daw po ay kakasuhan. Kaya ang tanong natin, sino-sino itong 4 na ito? Pag hindi pumirma sa affidavit, kakasuhan. Hindi malinaw. Okay, maraming salamat. Hintayin natin si Senator Dante Marcoleta. Gusto ko makita kasi, alam mo kasi, wala na, bakit natin ba si Senator Dante Marcoleta ang gusto natin abangan tuwing nagkakaganto ng mga sitwasyon? Bakit? Kasi siya na lang ang natitira na magsasalita. Wala na yung iba na duwag na. Si Senator Marcoleta, tamo kahit nakakulong, nagbitaw ng salita. Anong sabi niya? Kahit ako nakakulong, hindi tayo titigil. Yeah? Ang tunay nakakulong dito, alin? Yung taong bayan nakakulong. Sa politikang ito, madumi talaga ang laro. 'Di ba? Yun talaga ang laruan ng politika na 'to. Tong usapan na 'to, 'di ba? Maraming salamat sa inyo. Igalang natin ang 4 na Marine. Sige, igalang natin sila. Pero maniniwala pa rin kami sa unang sinabi ninyo. 'Di ba? Yun lang 'yun, no? Pero ganito lang kasimple 'yan. Huwag na tayo maniwala pala sa sinabi nila. Final. Huwag na tayo maniwala sa sinabi ng 4 Marine. 4 Marines, hindi formalin. 4 Marines, dun sa sinabi nila nung una. Huwag na tayo maniwala. Erase na. Maniwala na lang tayo dun sa mga sekretary na dapat ipatawag. Na hanggang ngayon ayaw ipatawag. Kalimutan na yung mga 4 Marine. Na wala, hindi totoo lahat ang sinabi nila mula sa umpisa, nag-deliver sila kung kanino-kanino, nagbigay sila ng maleta, wala na yon. Finish na yon. Kalimutan natin. Pero, ipatawag nyo ang mga pinangalan ng sekretary at mga kontraktor. Dahil itong mga to, bagman lang to, taga-deliver lang to, kung tutuusin. Kung tutuusin, wala naman talaga silang kinalaman. Diyan kayo nagkakamali, di ba? Kumagat kayo sa pain ni Baligud, no? Maraming salamat. Ingat kayo, isang content na makabuluhan at isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Paalam sa inyong lahat.